Good day mga ka-EB! Welcome to Go E-Vehicle, your electric vehicle channel. Dito ay ating pag-uusapan ang iba-ibang klase ng mga electric transportation dito sa Pilipinas. Nawa matulungan ko kayong makapili ng mga e-vehicle na babagay po sa inyong mga pangangailangan, kung ito man ay pang trabaho, pang school, o pang negosyo. Tara, pag-usapan natin ang TK10 ng NWOW. Baka ito na yung e-bike para sa iyo. Let's go! Sa mga naghahanap ng mga classic e-bike na katulad po nito, classical look, bentang-benta ito sa mga mahilig sa classic bike o classic scooter, baka itong TK10 na ang hanap mo. Pwedeng-pwede rin po ito sa ating mga rider na hindi ganun katangkaran at sa mga lady rider natin dyan, kagaya po ng ating mga misis, no? Na pwede nilang gamitin ito pang service sa trabaho, pansunduki anak sa school, o kaya naman pamalengke. Kita nyo naman sa ating screen na yung kanya pong gulay board na tinatawag po natin ay medyo spacious naman at kayang-kaya naman nito yung 50 kilos na sako ng bigas. Nakikita nyo po dyan na talaga namang pwedeng-pwede, no? Yakang-yaka. At sa pagdating naman sa ating flarings, makikita natin na maganda po yung pagkakapintura niya. At yung ends ng kanyang mga flarings, napakapulido rin. Walang sablay. Nakikita ko na quality ang pintura nito, ang lahat. Classic na classic din dahil sa kanyang glossy na kulay. At pagdating naman sa kanyang mga signal light, dalawang bilog sa gilid, classic na classic. At ang kanya pong headlight ay napakaganda rin. Very classic din. Katulad siya ng Yamaha Pino. Kung nakita niyo na po yun, ganyan na ganyan po yung itsura ng Yamaha Pino. At ang kanya pong brake system sa harapan ay hindi na po drum brake. Ito po ay disc brake na hindi ka na tayo kakabahan na baka umipit. Kasi ito, disc brake na to. Hindi ito iipit basta-basta. Sa kanyang side flarings, maganda rin. At may logo ng TK10 at ng NWOW. At hindi rin papahuli ang kanyang taillight na very classic din. With combination siya ng dalawang bilog na signal light. Classic na classic talaga. At meron na rin itong built-in na grab bar na pwedeng lagyan ng mga top box or kaya naman gumamit tayo nung isang klase ng leather bag para dito, para classic pa rin ang kanyang style, di ba? Okay, dito naman tayo sa kanyang seat compartment na kasyang-kasya po dito ang isa pong half-face helmet. Pwede ka maglagay ng mga kapote, ng papeles mo, mga tools, o nung bag mo na pangtrabaho. Pwede mo ditong ilagay kasi maluwag po ito. At dito na rin po nakalagay yung kanya pong breaker para for safety purposes din. Kung just in case hindi mo ginagamit po yung e-bike, pwede mo munang i-off yung kanya pong electric power. At dumako naman po tayo sa kanya pong footrest na quality din. Ayan, pinipindot po yan para magamit. At makikita natin dyan ang kanya pong cover ng kanya pong mga wire dyan sa likod. Okay, punta naman po tayo sa kanyang handlebar. Nakikita nyo naman na napakaganda rin ang kanyang handlebar, naked. And meron siyang high and low beam dito sa may bandang left side. Meron siyang hazard, signal light, and busina. Bilog ang kanyang panel. Yan, classic na classic. Diba? At pagdating naman sa kanyang right side, nandyan yung patay ng ilaw, pang park light, di ba? Nandyan din ng kanyang elect start, 1, 2, 3 speed.
At bukod doon, meron siyang dalawang remote control, dalawang susi, at ang kanyang remote ay equipped po ng lock and unlock. And pwede ka mag-start dito, no? Gamit ang remote, keyless entry po ito. At yung alarm niya, pinakamaganda rito kapag nag-a-alarm po ito, hindi po ito natutulak. Naglalak po yung kanyang gulong. At kung bubuhatin naman ng kukuha, nag-a-alarm na to, at mahuhuli na yon, diba? Medyo skandaloso po ang kanya pong alarm. Kaya safe na safe, diba? Mas gusto ko ng maingay kesa naman sa hindi maingay. Dito naman tayo sa kanya pong shop. Ito po yung hinawakan ko mismo at napansin ko dito yung quality po ng kanyang shop. Tiyak ako na kahit na mabigat tayo o may angkas tayong mabigat man ang ating karga, ay kayang-kaya po tayo nitong kanyang shop, no? Quality ang masasabi ko para sa kanyang shop. Okay, dumako na po tayo sa pinakamahalaga sa lahat, yung kanya pong battery. Yan, ang battery type po nito ay lead acid. Ang kanya pong battery ay 60 volts, 20 ampere. Ang charging time ay 6 to 8 hours. Depende po kung lobat na o hindi pa masyadong lobat, kaya po 6 to 8 hours yan. At pagdating naman sa kanyang motor power dyan sa likod, ay meron po siyang 800 watts. So, napakalakas na po ito. Kaya nga po, kaya niyang tumakbo ng 45 to 50 kilometers. Yun nga po, depende po sa bigat po ng mga nakasakay or kung may angkas ka, syempre babagal ng konti yan. At pagdating naman sa kanyang mile range, ay kaya niya po hanggang 70 to 90. Yun po, depende pa rin po kung gaano kabigat ang kanyang sakay. Ang presyo po or SRP ng TK10 ay 38,800. Kung gusto niyo pong cash ay pwede naman po. Meron po kayong makukuha na 1,800 discount. And sa halagang 10,000, pwede mo na rin itong maiuwi in installment basis. Meron po sila na 18 months. Ito po, pinakabababa nila, 2,250 pesos. Ayan. Kung gusto niyo naman po ng 1 year or 12 months, meron po silang 3,050 pesos. And kung may pangbayad naman kayo, kung gusto niyo naman matapos agad, meron po sila dito na 6 months na 5,550 pesos. Kung interesado po kayo sa TK10, andyan po yung number ni Sir Jade at ni Sir Nolan. Kung gusto niyo pong pa-reserve, please tawagan niyo lang po sila o i-text sa kanila po mga number. Okay, dumako naman po tayo sa ating parts and services. Unahin natin ang parts. Pagdating sa parts po ng NWOW ay very solid po, matitibay. Wala po akong naging problema. And then sa services, wala po rin po akong naging problema. Very oriented ang kanila pong mga staff pagdating po sa services. Ako po ay meron pong NWOW na brand. 2016 pa, wala pa pong mga masyadong e-bike noon, hindi pa po pandemic. Talagang ang kanila pong service ay talagang approved po sa akin. Okay? Pagdating naman sa color variant, nandiyan po ang white, ang red, at ang black. Glossy po lahat yan. At nakita natin, quality ang kanilang mga pagkapintura, yung kanilang flarings, no? And of course, pagdating sa freebies, ito po yung naantay ko ng lahat. Meron po kayong free helmet, raincoat, and chain lock. Yan po yung mga freebies na pwede nyo makuha kapag pinuha nyo po o bumili po kayo ng TK10. Mapa-installment man yan o cash basis. Alright, kung na-encourage ko po kayo na kumuha ng mga ganitong klase ng mga e-bike, e-scooter, ay please paki-subscribe naman. Baka pwede nyo naman pindutin yung subscribe button dyan sa ating pong channel. Of course, para ma-notify kayo sa iba pa po nating mga susunod na mga iba-vlog at i-review mga electric transportation po dito sa Pilipinas. So, yun lang.
Yun lang po para sa ating pong Take It 10. See you around. Paki-bip-bip na lang po tayo. Mag-bip-bip naman tayo sa mga kapwa nating e-bike. Kagaya po na sinabi ng ating pong kapwa vlogger na kapag meron siya nakakasulubong ng mga nag-e-bike or e-scooter ay bumibip-bip siya. So, see you around. Let's go!